Sasagutin po natin ang isang katanungan ng ating viewer. Meron daw siyang potential employer na gusto siyang kunin dito sa Switzerland. Ang problema, hindi alam ng employer kung anong proseso. Kung kayo bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin at huwag kaligtang hampasin po ang notification bell. Manood muna bago mag-subscribe. Katanungan ni Isidro Valderrama, Sir, meron pong gusto kumuha sa akin na company dyan sa Switzerland pero hindi nila alam kung paano ako makapag-work ng legal. Ako po ay nandito ngayon sa Croatia, 4 years na. Ano kaya ang process step by step? Meron lamang po tayong 4 na proseso, mga kaibigan. At ang sagot ko po ay in general, hindi lang para po kay Isidro, kundi lahat ng gustong mag-work dito at gustong malaman kung ano ang proseso, paano sila makapag-work dito. Alright, ang step number 1 po ay find a job. Okay, sa case mo, meron ka ng job, ayon sa'yo. Okay, a Swiss employer must offer you a job. So, sa mamagitan ng pagbibigay sa'yo ng job contract, job offer. Pangalawang step po, employer applies. Saan siya mag-a-apply? Your employer applies to the cantonal immigration and employment market authorities for your work permit. They must demonstrate that no qualified person from Switzerland or the EU could fill the role. Explain ko. Priority dito po ang mga locals or galing sa European countries. Tayo po ay non-EU, di ba? So, kailangan isubmit ng employer mo ang documents mo doon sa cantonal authorities para ma-improve niya at the same time na wala pong mga locals na nag-apply nito. Kasi kung wala, ay ibibigay sa'yo ang trabahong ito. So patutunayan, hindi yun ganun kadali. Dito po yung neck to neck na problema ng isang employer. Kahit meron ka ng employer at hindi ito mapatunayan niya sa immigration or market or employment authorities, hindi ka rin makapag-work dito. So, ang ating pag-asa, yung approval ng immigration. Okay. Third step, application for visa. Once the work permit is approved, the cantonal authority will inform the Swiss consulate in your home country. You can then apply for a category D visa for a long-term stay. Bakit cantonal? Anong ibig sabihin nito? Dito po ay mayroong 26 cantons. Depende kung saan ang company mo, saan ka mag-work. Okay. So, makipag-coordinate sila sa consulate ng country of origin. Halimbawa, sa Pilipinas ka, o kung sa Croatia ka, kung saan ka nag-apply. Alright. So, ang ikaapat mo, which is the last one, enter and register. After receiving your visa, you can travel to Switzerland. You must register your arrival with the authorities in your place of residence within 14 days of arriving. Explain ko lang. Magkaiba po ang work permit na ito po ay trabaho ng iyong employer. I-apply ka, ma-approve man yan or hindi. Pero pagdating mo dito, halimbawa, na-approve nga ang work permit mo. Yes! Andito ka na, nakakuha ka na ng D visa mo o work visa mo. Dito ka na, dumating ka na sa Switzerland, then you have to apply for, you have to register para makakuha ka ng residence permit. Kasi magkaiba po yun. Yung residence permit mo, ito yung permit kung saan na allowed ka mag-stay rito. Yung work permit, yun naman yung katunayan na allowed ka mag-work. Kaya nga magkaiba. Pero sa case natin, yung residence permit natin naka-associate doon sa contract mo. Halimbawa, 2 years contract ka. Yun din ang permit mo to stay here. Kasi naka-attach doon yun. Okay, kung halimbawa tinerminate ka ng maaga at wala kang makuhang ibang trabaho,
uwi ka ng Pilipinas kung taga Pilipinas ka o taga saan ka man. So, nakakonect yung dalawa. Okay. Unlike yung mga European nationals, pagpunta nila dito, kukuha lang sila ng work permit at the same time, yun na rin ang residence permit nila. Kasi taga rito naman sila sa Europe. Okay, yun ang pagkakaiba. Itong susunod kong sasabihin ay mga key considerations na dapat nating tandaan. Sa ating pong pagnanais na makapag-work dito, tandaan po natin ang mga sumusunod dahil importante po ito para makapag-work dito. Highly qualified candidates. Work permits are generally reserved for highly qualified individuals with university degrees and professional experience, especially in fields with job shortages. Shortlist. Ang ibig sabihin nito, kahit nais natin magtrabaho dito at hindi ka naman highly qualified na candidate at wala ka dito sa binasa ko, hindi rin pwede. All right. Another thing na i-consider natin yung quota. Every year, naglalabas po ang Federal Council with the coordination with the market authorities, yeah, ay naglalabas sila ng quota. Example, itong taon na to, mayroong 8,500 quota para po sa third country nationals. Pero hindi lang tayo ang nag-apply bilang Filipino. Open ito sa mga third country nationals, meaning non-European nationals. Okay, so i-consider din natin ang third one, employer's role. Ano ang role ng employer? The employer is responsible for the application process and demonstrating the need for a foreign worker. Yung sinabi kong work permit, trabaho po nila yon. Kaya doon sa mga nagtatanong, paano kumuha ng work permit? Hindi yan ang trabaho mo. Trabaho ng employer yan na isubmit ka doon sa immigration or labor market authorities para dyan. Sila ang magde-decide kung kukunin ka o hindi. All right. So, ano naman po ang consideration natin doon sa cantonal authorities? Yung sinasabi ko dahil may 26 cantons dito. Okay, the specific procedures and requirements can vary by canton. So, always check the information on the State Secretariat for Migration website and the local cantonal authorities website. Kasi dito guys, nagbabago po ang kanilang mga policies. Yan, pagdating sa employment. Siyempre, per canton, may sarili silang policy. Halimbawa, sa Basel, meron silang mga policies paano sa employment. Para ma-update tayo, kailangan dalawin natin ang State Secretariat for Migration or SEM para makita natin yung mga changes or di kaya sa local cantonal authorities. So Isidro, yan pong aking sagot sa iyong katanungan at para na din sa lahat at tawag nito, hindi mo kasi binanggit sa akin kung anong klaseng trabaho ang ina-applyan mo at in-offer sa iyo ng iyong employer. Um, at anong klaseng, sabi mo company. So, nagtaka lang ako, bakit hindi alam ng company na yan yung procedure step by step. Pero ganun pa man, tulungan mo sila. Sabihin mo sa kanila na itong gagawin. Okay, sa mga binanggit ko. Okay, isasummarize ko, simple lang yun. Ang employer mo, bigyan ka ng job contract. Yeah, katunayan na may job offer ka kasi gagamitin mo yun, i-attach mo yun pag nag-apply ka ng work visa or D visa. At ang employer mo, ang siyang mangangasiwa para kunan ka ng work permit. Yon po ang medyo challenging. Kasi posible, bigyan siya or makunan ka niya or hindi. Dahil patutunayan niya muna na walang ibang applicants mula sa locals or mula sa European nationals. Marami pong salamat doon sa meron pong mga katanungan. Paano makarating dito? Katulad nito. Magandang tanong to, di ba? Paano gagawin ng isang employer para makuha siya at makapag-work na legal? At least legal, di ba? Marami pong salamat sa inyo. Don't forget to like, share, and comment. And
subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Comment down below. Kahit ano po yan, sasagutin natin yan. Bye-bye!